Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilan, ang Radyo Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa mga sumusunod na shortwave frequencies sa 9.925 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Ako po si Ven Blones, samahan po ninyo ako sa kabuuan na ating programa ngayong araw na ito. Kapapalooban pa rin po ng ilan sa mga mahalagang balita mula dito sa ating bansa. Kasama na ang mga segmentong showbiz, sports, business at ang mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news. Samantala, nais po namin kayong imbitahin na bisitahin ang ating Facebook page, ang Radyo Pilipinas World Service. Paki-follow, like at share na rin po. Ang tabayanan, sa inyo na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa ating mga balita, mariing kinundenan ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ang mga polisiya na laman ng panukalang sex education sa bansa. Nagpahayag ng pagkabahala ang Pangulo sa ilang probisyon na nakapaloob sa Senate Bill 1979 na hindi akma para sa mga bata. I was appalled by some of the elements of that because all this woke that they are trying to bring into our system. Si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, naniniwala naman si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. na mahalaga ang sex education. Sinabi ng Pangulo na dapat matutunan ng mga kabataan ang anatomy o mga bahagi ng reproductive system, bunga ng maagang pagbubuntis, pagkakaroon ng sakit na HIV at iba pa. Gayunman, nilinaw ni Pangulong Marcos na may mga kasama sa panukalang batas na hindi angkop para sa mga kabataan. Tiniyak ng Pangulo sa mga magulang, guro at kabataan na hindi niya ito aaprubahan sa kasalukuyang bersyon. Yung mga sinama nila na mga woke na absurdities are abhorrent to me. And I'm already guaranteeing hindi pa napasa ito. Pero if this bill is passed in that form, I guarantee all parents, teachers, and children, I will immediately veto it. Si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ven Blones. Suportado ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ang mas pinaagang oras ng trabaho sa mga tanggapan ng gobyerno para maiwasan ang mabigat na daloy ng trapiko sa Metro Manila. Nauna rito, may panukala ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na gawing alas 7 na umaga hanggang alas 4 ng hapon ang pasok sa mga ahensya ng gobyerno para makatulong sa trapiko lalo na at magkakaroon ng malakihang rehabilitasyon ang EDSA ngayong taon
pagkakataon. Ayon kay Pangulong Marcos, kailangang konsultahin hindi lamang ang mga traffic manager kundi pati na rin ang publiko. We're studying it. If it works, we'll do it. But we have to. It's not enough to talk to the traffic enforcers and the administrators of traffic that have made the suggestion. Si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Kinukonsidera ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ang pagpapalawig sa termino ni Philippine National Police o PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil sa gitna ng papalapit na eleksyon sa Mayo. Ayon kay Pangulong Marcos, mahalaga na matatag ang liderato sa loob ng pambansang pulisya, lalo na kritikal na panahon ang halalan. Pinag-aaralan namin, but I think that is probably a very strong argument to keep him on, at the very least until after the election. Si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Umaasa si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. na magpapasya ang Tesla na magkaroon ng pagawaan ng mga produktong sasakyan nito sa Pilipinas. Sa pagbubukas ng Tesla Center sa lungsod ng Taguig, sinabi ng Pangulo na umaasa siyang mapipili ng Tesla ang Pilipinas para dito isagawa ang paggawa ng kanilang mga sasakyan. Ang detalye ng balitang ito mula kay Alvin Baltazar. Umaasa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mapagpapasyahan sa hinaharap ng Tesla na mag-manufacture na din dito sa Pilipinas ng kanilang e-vehicles. Sa pagbubukas ng Tesla Center na isinagawa sa lungsod ng Taguig, sinabi nitong umaasa siyang mapili ng Tesla ang Pilipinas para dito isagawa ang paggawa ng kanilang mga sasakyan. Ipinunto ng Pangulo na bukod sa makakatulong ito sa environmental sustainability ay mapapalakas pang lalo ng bansa ang workforce nito. Sa bawat mabibigyang empleo, sabi ng Pangulo, ay kakatawan ito sa isang pamumuhunan sa talento ng mga Pilipino. Sa ganitong paraan, dagdag ng Chief Executive ay nagtatayo ang Tesla ng isang henerasyon ng mga Pilipino na handang manguna sa global shift tungo sa makakalikasan teknolohiya. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Tesla is building a generation of Filipinos equipped to lead in the global shift towards sustainable technologies such as these. It is our fervent hope that Tesla might one day choose to manufacture its vehicles in the Philippines. Mula sa Malacanang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Ilang mga mambabatas sang-ayon sa posisyon ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ukol sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Matatandaan na sinabi ni Pangulong Marcos sa isang ambush interview sa Leyte na hindi na praktikal ang timing ng reklamo lalo at nalalapit na ang eleksyon. Ang detalye ng balitang ito mula kay Kathleen Forbes. Ilang mambabatas ang sumang-ayon sa posisyon ng Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. na kulang na sa panahon para talakayin ang impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo. Matatandaan na sa isang ambush interview sa Leyte, sinabi ni PBBM na hindi na praktikal ang timing na reklamo lalo at nalalapit na ang eleksyon. Ayon kay Dangerous Drugs Committee Chair Robert A. Barbers, dapat pagnilayan ng bawat miyembro ng Kamara ang pahayag ng Pangulo. Sa personal kasi niyang pananaw, maituturing na itong pulisiya ng Chief Executive. Maging si Human Rights Committee Chair Benny Abante, sinabi na kapos na ang oras para talakayin ang impeachment ngayon 19th Congress. Ilang session days na lang din anya ang natitira at hindi pa na itatransmit ng Office of the Secretary General ang reklamo sa Office of the Speaker para aksyonan. Hindi naman anya siya tutol sa reklamo, ngunit maaring mas mainam na sa 20th Congress na ito ipaubaya. Si Good Government Committee Chair Joel Chua na siyang nag-imbestiga sa ilang anomalya sa Office of the Vice President at DepEd, naniniwala rin na hindi na sapat ang panahon para gumulong ang impeachment complaint. Magiging abala na kasi anya sa kampanya ang mga kongresista. Katunayan
talakayin kahit anya ang susunod na pagdinig ng kanilang komite sa iba pang issue sa OVP at DepEd ay maaring mahirapan ng makakuha ng quorum. Mula Kamara para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Karagdagang 3 bilyong piso para sa pagsasaayos ng air at shelter ports sa Kalayaan Island Group tugon sa pagpapalakas ng depensa ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Kaugnay nito patuloy ding isinusulong ni Surigao del Sur Representative Johnny Pimentel ang panukala na maglaan ng 5 bilyong pisong pondo para sa pagpapatayo ng Naval Forward Operating Base sa West Philippine Sea upang maprotektahan ang natural gas at oil deposit sa ilalim ng karagatan. Ang detalye ng balitang ito mula kay Kathleen Forbes. Kabuang 3.03 billion pesos ang pondong inilaan ng pamahalaan para sa pagpapatatag ng infrastruktura sa Kalayaan Island Group. Una nang binigyan diin ang liderato ng Kamara ng expansion sa Pag-asa Airport at Lawak Shelter Port ay hakbang para suportahan ang pagdepensa ng ating bansa sa West Philippine Sea mula sa patuloy na panghihimasok ng China. Ayon kay Surigao del Sur Representative Johnny Pimentel, 1.65 billion ang inilaan para sa pagpapalawak pa ng Pag-asa Island Airport habang may 300 million pesos naman para sa Shelter Port. Aabot naman sa 1.08 billion pesos ang inilaan para sa konstruksyon ng ikalawang phase ng Lawak Island Shelter Port. Ang naturang halaga ay dagdag sa nauna ng 2.3 billion pesos na inilaan ng Kongreso para sa 3 proyekto na nakapaloob sa 2024 General Appropriations Act. Patuloy ding isinusulong ni Pimentel ang panukala na maglaan ng 5 billion pesos na pondo para sa pagpapatayo ng Naval Forward Operating Base sa West Philippine Sea upang maprotektahan ang natural gas at oil deposits sa ilalim ng karagatan. Mula Kamara para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Department of Agriculture o DA target na muling maitatala ng bansa ang record high na produksyon ng palay ngayong 2025. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., positibo siya na muling maitatala ito kasunod ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. na ibalik ang budget ng Department of Agriculture para sa rice production. Ang detalye ng balitang ito mula kay Mary Ann Bastasa. Positibo si Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. na muling maitatala ng bansa ang record high pagdating sa produksyon ng palay ngayong taon. Ito kasunod na rin ang direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ibalik ang nawalang budget ng DA para sa rice production. Ayon sa kalihim, binigyan ito ng pahintulot ng Pangulo na tiyaking makakakuha ng kinakailangang pondo para maiangat ang produksyon ng palay sa higit 20 milyong metriko tonelada. Aniya, ang pagbabalik ng 10 bilyong budget sa DA ay magbibigay daan para maipatupad ang mga hakbang na magdadala sa produksyon ng palay sa orihinal na target na 20.46 milyong metriko tonelada ngayong taon. Katuwang naman ng DA-NFA na una nang tiniyak na magiging agresibo sa pagbili ng palay sa mga magsasaka. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Deklarasyon ng Food Security Emergency o FSE sa bigas posibleng ilabas na ng Department of Agriculture ngayong linggo matapos itong aprubahan ng National Price Coordinating Council o NPCC at suportahan mismo ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Ayon kay DA spokesperson Assistant Secretary Arnel de Mesa, sa ilalim ng Food Security Emergency, bibigyang pahintulot ang pagbebenta ng NFA rice stocks sa mga lokal na pamahalaan. Ang detalye ng balitang ito mula kay Mary Ann Bastasa. Posibleng maideklara na ng Department of Agriculture ang Food Security Emergency sa bigas sa linggong ito. Ito kasunod na rin ang pag-aproba ng National Price Coordinating Council o NPCC at pagbibigay suporta mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon kay DA spokesperson Asik Arnel de Mesa, maaaring i-anunsyo ito ng Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. sa mga susunod na araw. Sabi ni Secretary, pag na-receive ngayon, tuloy ang review ngayong araw hanggang bukas. So, by Wednesday, there will be an action from the Secretary. Being siya yung talaga may
responsibility towards declaration food security emergency. Ang tinig ni DA spokesperson Asik Arnold de Mesa. Sa ilalim ng food security emergency, bibigyang pahintulot ng pagbebenta ng NFA rice stock sa mga LGU. Inaasahang masisimulan ito sa buwan ng Pebrero. Kaugnay nito ay muli nang ipinunto ng DA na ang deklarasyon ng food security emergency ay para mailabas na ang mga sobrang buffer ng NFA at matiyak na mabibigyang daan ang mga papasok na ani ng mga magsasaka ngayong harvest season. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ven Blones. Quadcom Overall Chair Robert Ace Barbers pinuri ang posisyon ni incoming U.S. State Secretary Marco Rubio kaugnay sa agresyon ng China sa West Philippine Sea. Ayon kay Barbers, malaking bagay ang posisyon na ito ni Rubio laban sa harassment at bullying umano na ginagawa ng China sa mga Pilipinong mangingisda sa loob ng exclusive economic zone ng bansa. Ang detalye ng balitang ito mula kay Kathleen Forbes. Welcome para sa isang mambabatas ang posisyon ni U.S. Secretary of State nominee at dating Florida Senator Mark Rubio laban sa deeply destabilizing na mga aksyon ng China sa West Philippine Sea. Ayon kay Quadcom Overall Chair Robert Ace Barbers, malaking bagay ang posisyon na ito ni Rubio laban sa panghaharas at pambubuli ng China sa ating mga mangingisda sa loob mismo ng ating exclusive economic zone. Naniniwala si Barbers na magsisilbi itong babala sa China bago gumawa ng anumang hakbang na makakasama sa Pilipinas at maging sa Taiwan. Malaking bagay din anya na ang posibleng susunod na U.S. Secretary of State ay may malalim na kaalaman sa mga ginagawa ng China sa West Philippine Sea at ng pagsiguro ng kahandaan na tayo ay tutulungan. Sa pagharap ni Rubio sa Senate Foreign Relations Committee, nagpaalala ang U.S. official na kung seryoso ang China na mapatatag ang U.S.-China relations, ay iwasang gumawa ng anumang uri ng marahas na aksyon na magpapalala sa sitwasyon. Sa naturang pagdinig ay tinukoy din ni Rubio ang pagdedeploy ng China ng kanilang monster ship sa karagatan malapit ng Zambales. Mula Kamara para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Department of Justice magiging maingat sa paghawak ng kaso sa mga nahuling espiyang Chino at 2 Pilipino na kasama nito. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, malakas ang mga ebidensya na hawak ng gobyerno laban sa mga suspek na si Yuan Kengdeng at mga kasabwat nito na sina Ronel Jojo Barundo Besa at Jason Amado Fernandez. Ang detalye ng balitang ito mula kay Michael Rogas. Tiniyak ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na magiging mabusisi at maingat ang kanilang gagawing paghawak sa kaso ng isang Chinese national at 2 Pinoy na naaresto dahil sa pang-iispiya. Ayon kay Remulla, malakas ang mga ebidensya na hawak ng gobyerno laban sa mga suspect na sina Yuan Kengdeng at mga kasabwat nito na sina Ronel Jojo Barundo Besa at Jason Amado Fernandez. Nakuha sa kanila ang iba't ibang uri ng kagamitan sa pang-iispiya matapos ikasa ng NBI ang operasyon laban sa 3 noong Biyernes. Sabi ni Secretary Remulla, sa ganitong nakalagay ang seguridad at teritoryo ng bansa, walang magiging limitasyon ng gobyerno sa gagawing paglilitis. Kahapon kasama ng NBI at Armed Forces of the Philippines, iprinisinta ni Remulla sa media ang 3 suspect matapos ang pagharap ng kasong espionage. Karamihan naman sa mga tinukong na mga suspect ay ang iba't ibang EDCA site sa ating bansa. Mula sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, ito si Michael Rogas ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Eco-Waste Coalition nagbabala sa mga consumer sa pagbili ng extra whitening cream mula Thailand. Ito ay matapos matuklasan sa pagsusuri ng grupo na may mercury content ang Meyong Ra o Seaweed Extra Whitening and Facelift na gawa mula sa Thailand. Ang detalye ng balitang ito mula kay Ray Ferrer. Pinag-iingat ng Eco-Waste Coalition ang publiko sa pagbili ng hindi otorisadong skin whitening products mula sa ibang bansa. Ito'y matapos matuklasan sa kanilang pagsusuri na may mercury content ang Thailand-made Meyong Ra Extra Whitening and Facelift.
Halos kapareho din ang produkto sa Meyong Ra Super Whitening Set na ginawa rin sa Thailand na ipinagbawal ng Food and Drugs Administration noong Disyembre 19, 2024. Paalala ng Toxic Watchdog Group sa mga consumer na highly toxic ang sangkap na chemical na mapanganib lalo na sa kalusugan ng mga buntis at kabataan. Mula sa Quezon City, para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Yan po ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Samantala, antabayan na naman po ang mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dumako na tayo sa ating regional news. Unahin natin ang mga balita mula sa rehiyon ng Luzon. Mula sa Lawag, pangalawang batch ng mga residente sa Curimaw, Ilocos Norte, sumailalim sa pagsasanay sa basic life support ng Philippine Army. Ang detalye ng balitang ito mula kay Rani Dorilag. Manarimaan ti paragsanay ti may kadwa abansada dagiti umili iti Curimaw para iti basic life support nga isuro ti Philippine Army. Segon kini Second Lieutenant Jessica Keyog, imuna nanalpas dati umuna abansada dagiti umili iti Curimaw iti napalabas sa Disyembre 2024. Kuna nang umabot iti 40 ti bilang dagiti sursuro da iti may sa abansada a paragsanay. Inbatad ni Keyog nga umabot iti 3 aging kaitupat ngal daw ti paragsanay dagiti masiknan. Kadwada dagiti kaming ti Bureau of Fire Protection, Philippine National Police, Philippine Coast Guard, Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, Office of the Civil Defense, Kenti Department of National Defense, tapno may pasingked iti kinaltalged ti publiko no dadig iti dumteng a kalamidad. Mula Arpilawag, ito si Rani Dorilag para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Rani. Yan ang ulat mula sa Lawag. Samantala, dumako naman tayo sa Agoo. Pro Surfing nagbabalik sa Pilipinas para sa 2025 La Union International Pro Longboard Qualifying Series sa Urbistondo Beach, San Juan, La Union. Ang detalye ng balitang ito mula kay Albert Kawile. Nang rugi ni Dikalman ti 2025 La Union International Pro Event. Amang tangda iti panagsubli ti Professional Surfing Action ditoy Pilipinas. Daytoy nga event ti World Surf League Longboard Qualifying Series. Ti mangikideng kadagiti kwalipikado para ti Asia para iti 2025 WSL Longboard Tour. Ti nalatak nga LU Surfer ken WSL Longboard World number 4 ani Rogelio J.R. Esquivel. Tinang dominary ti Day 1 baben iti average score a 17.17. Imaban din Esquivel iti round of 16 nga sa sideg. Ti panangidepensa na iti titulo na ngayon nanagunod iti napalabas at tawan. Dagiti na dumpay as standouts ket Danny Widjanto ti Indonesia. Ken dagiti Filipino at Roger Kasugay ken John Kennedy Martinez. Ti top seed Natsumi Tauka ti Japan tinangiposte iti kangatuan nga score kadagiti babae a 14.16. Anang ipakita iti signature style na. Mangangay ti 2025 La Union International Pro Longboard Event sadyay Urbistondo Beach, La Union, Manipod, Enero 20 aginggat 22. Manipod RP Ago, Albert Kawile para ti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Albert. Yan ang ulat mula sa Agoo at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Luzon. Samantala, dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan mula sa Borongan. Department of Social Welfare and Development o DSWD naghatid ng higit 7,000 family food packs sa ilang bayan sa Rehiyon 8. Ang detalye ng balitang ito mula kay Dayan Camplon.
Nagpadangat ang mukatan ng Department of Social Welfare and Development Eastern Visayas or DSWD-8 in maabot sobre 7,800 nga family food packs or FFPs nga dalukal nga pamunuan haunam nga bungto hariyon 8. Ana sabi nga family food packs in naka-preposition haunam nga local government units sa riyon din iniaman masunod. Matuginaw Samar 1,700 family food packs. Sugod Southern Leyte 1,700 family food packs. Padre Borio Southern Leyte 500 family food packs. Dulag Leyte 521 family food packs. Sulat Eastern Samar 1,700 family food packs. Ngan Salcedo Eastern Samar 1,700 family food packs. Ang kinarawat nga FFPs ay magsiserbi nga pangandaman kung mapagbato na panahon nito na kalamidad o emergencies o panginahanglan hanasabi ng mga local government units. Tikang diri sa syudad han Borongan, Dayan Camplon para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Dayan. Yan ang ulat mula sa Borongan. Samantala, dumako naman tayo sa Sogod. Nakumpiskang shabu sa Liloan Ferry Terminal na may halagang 400 milyong piso. Sinunog na. Ang detalye ng balitang ito mula kay Gemma Destriza. Sa katapusan, gisunog na kagahapong adlaw ang 57 ka mga tea bags sa dangerous drugs kon shabu nga nakuha sa puerto sa Liloan Ferry Terminal niadtong November 8, 2024. Ang destruction gipaagi sa pagsunog sa crematory chamber sa Heaven's Gateway Chapel, Maharlika Highway, Campitic, Palo, Leyte. Ang maong pagsunog gipangunahan sa Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 8 sa panguna ni Director Brian Babang, Regional Director, PDEA Region 8, uban sa mga saksi sa maong kalihukan. Gitubag ni Director Babang ang mga pangutana nga pipila kung aduna ba'y posibilidad nga alisdan ang mga shabu ngadto sa tawas base sa panahon sa ubang mga katawhan. Matud pa ni Director Babang nga sa dili pa sunogon adunay mga chemist nga mosusi kung tinuod ba nga dangerous drugs ang mga nasakmit. O ato usab nga nasaksihan nga pulos shabu o dangerous drugs ang nakuha o gisunog bag-uhay pa lamang didto sa crematory chamber sa Palo, Leyte. Balita gikan sa Sogod, Southern Leyte, Gemma Destriza, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Gemma. Yan ang ulat mula sa Sogod at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Kabisayaan. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Mindanao mula sa Cagayan de Oro. Department of Social Welfare and Development o DSWD naglungsad ng 12 bagong Child Development Centers sa Manolo Fortich, Bukidnon. Ang detalye ng balitang ito mula kay Teza Orellana. Ang Department of Social Welfare and Development Field Office 10 malampusong nagpasa sa 12 ka Child Development Centers sa nagkadiang barangay sa Manolo Fortich, Bukidnon, Bag-uhay pa lamang. Ang mga CDCs kadaghanan sa mga layo nga lugar naghatag og mas dakses sa early childhood care ug development services. Sa 11 milyon nga pondo, ang proyekto naglakip sa pag-ayo sa 5 ka CDCs ug pagtukod o 7 ka bag-ong pasilidad sa pakigtimbayayong sa lokal nga gobyerno. Ang implementasyon nagsugod ni adtong Hulyo 2024 ug natapos ni adtong Desyembre 2024. Ang inisyatibo kabahin sa programa sa DSWD nga Assistant to Communities in Needs o ACN ug pagpasabot sa paghatag og batakang katungod sa mga kabataan. Ang mga bag-ong CDCs apil usab sa supplementary feeding program sa DSWD aron masiguro ang access sa nutrisyon nga pagkaon alang sa mga bata. Kini nga milestone nagpakita sa padayon nga commitment sa DSWD sa pagpalig-on sa early childhood care and development ilabi na sa disadvantaged nga mga komunidad. Gikan dinhi sa Cagayan de Oro City, kinesita sa Orellana para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Teza. Yan ang ulat mula sa Cagayan de Oro. Samantala, dumako naman tayo sa Zamboanga, mga residente ng Dipolog City na naapektuhan ng dumaang bagyo noong nakaraang taon, nakatanggap ng cash assistance mula sa pamahalaan. Ang detalye ng balitang ito mula kay Bless Eboyan. Gipanguluhan sa Department of Human Settlements and Urban Development Region 9 ang pagpanghatag ug ayuda sa mga residente sa Dipolog City, Zamboanga del Norte nga naapektuhan sa bagyong Bibingka nga mingsulod sa nasod kaniadtong minglabay nga tuig. Ang pagpangapod-apod sa nahisgutang cash assistance pinaagi sa Integrated Disaster Shelter Assistance Program sa mismong ahensya. Nanguna niining pagpanghatag ug ayuda si Dipolog City Mayor Daryl Dexter Uy nga gihimo sa museo sa lungsod. Adunay kapin ka 50 ka mga kabalayan ang nahatagan og tabang, diin ang mga totally damaged nakadawat og 30,000 ka pesos, samtang ang gideklarar nga partially damaged nakadawat og 10,000 ka pesos. Ang lungsod sa Dipolog ang usa sa 5 ka local government unit sa Region 9 nga nahatagan sa nahisgutang ayuda gumikan sa DHSUD. Gikan diri sa Radyo Pilipinas Zamboanga, kini si Bless Eboyan para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Bless. Yan ang ulat mula sa Zamboanga. Samantala, dumako naman tayo sa Iligan, Giniakan Festival 2025. Makulay at magarbong ipinagdiwang sa bayan ng Baroy, Lanao del Norte. Ang detalye ng balitang ito mula kay Alwidad Bashir. Bago lang gisaulog sa mga residente sa lungsod sa Baroy, Lanao del Norte ang Giniakan Festival 2025 nga gipanguluhan sa ilang lokal nga kagamhanan. Kini nga festival nagpakita sa kabuhong sa ilang tradisyon sa clay craftsmanship ug naghatag pasindungog sa patron senior ang Santo Niño. Duha sa labing gipaabot nga kalihukan nga giandam sa LGU Baroy mao ang Giniakan Street Dancing ug ang Festival Dance Competition. Sa nasangpit nga kompetisyon, ang Lanao del Norte National Comprehensive High School midaog og 200,000 ka pesos alang sa first placer. Gisundan kini sa Barangay Malingaw sa tubod nga adunay premyo nga usa ka gatos og 50,000 pesos o 150,000 pesos na cash. Isip second placer og katapusan usa ka gatos ka libo ka pesos sa munisipyo sa Jimenez. Ang kasamtangang Regional Director sa Department of Tourism Region 10, Marie Elaine Uchuan, nagkagusto sa nasangkit nga festival og midayig sa kinatibuk-an sa nasangkit nga aktibidad uban sa iyang mga kauban sa ahensya. Samtang nanginaot usab ang mga lumulupyo sa lungsod sa Baroy nga mahimong tulay ang maong mga kalihukan aron makita ang ilang bahandi sa tradisyon ug kultura. Usa-usab kini sa pamaagi sa pagtawag sa atensyon sa mga turista nga mobisita sa ilang lugar. Mula sa RP1 Iligan, Alwidad Bashir para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Alwidad. Yan ang ulat mula sa Iligan at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Mindanao. Narinig niyo po ang kabuuan ng mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news. Samantala, antabayan na naman po ang ating mga segmentong business, sports at showbiz. Dumako na tayo sa ating mga segmento. Unahin natin ang ating balitang negosyo. Narito si Stephanie Vicente. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito tayong muli para sa segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Nakaapekto sa ekonomiya ng Pilipinas ang sunod-sunod na kalamidad na tumama sa bansa noong nakaraang taon
na nagdulot ng pagbagal sa paglago ng ekonomiya at paglayo nito sa target na paglago ayon sa Chief Economic Manager ng bansa. Ayon kay Finance Secretary Ralph Recto, posibleng hindi natin naabot ang target na paglago ng ekonomiya sa 2024 dahil sa maraming bagyong dumaan. Sa ikatlong quarter ng nakaraang taon, bumagal ang paglago ng Gross Domestic Product o GDP ng Pilipinas sa 5.2% mula sa 6.4% noong ikalawang quarter. Sa unang tatlong quarter, nakapagtala ng average growth rate na 5.8%, mas mababa sa na-revise na target range na 6 hanggang 6.5%. Ipinaliwanag ni Recto na mahihirapang maabot ang target dahil ang ikatlong quarter ay bumagsak sa ilalim ng 6%. Sa kabila nito, positibo ang kalihim na magiging mas mabilis ang paglago sa ikaapat na quarter kumpara sa ikatlong quarter. Inihayag din niya ang posibilidad na maabot ang 6% sa nasabing quarter. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga balita, kumpiyansa ang Bureau of Internal Revenue o BIR na lalagpas pa ng bilyon ang koleksyon ng ahensya sa taong 2024. Ayon kay BIR Commissioner Romeo Lumagi, inaasahang magkakaroon ng bilyon-bilyong surplus sa koleksyon para sa 2024 matapos ang final reconciliation na nakatakdang ilabas sa unang bahagi ng Pebrero ngayong taon. Paliwanag nito, ang bilyon-bilyong surplus sa koleksyon ng BIR ay nangangahulugang mas kaunting utang ang kailangang kunin ng national government para mapanatili ang 2025 budget. Matatandaan na nakaraang linggo lamang nang iulat ni Commissioner Lumagi na naabot ng BIR ang collection goal na 2.848 trillion pesos batay sa aprobadong target ng DBCC noong Marso 2024. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa pagtatapos ng ating segmento, makakatuwang ng Department of Agriculture o DA ang San Miguel Foods para mapalawak ang market access ng mga Pilipinong magsasaka, partikular sa industriya ng mais. Kasunod ito ng paglagda sa Memorandum of Understanding o MOU ni Agriculture Undersecretary Roger Navarro na kumatawan kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. kasama si San Miguel Foods Group General Manager Emmanuel Makalalag sa San Miguel Foods Office sa Pasig City noong January 17. Layon ng inisyatiba na malutas ang mga issue sa supply chain sa pamagitan ng direct access ng mga magsasaka sa malalaking buyers. Ayon kay Undersecretary Navarro, sa tulong ng partnership na ito ay makakadirekta ang mga magsasaka sa mga buyer na magreresulta sa mas magandang kita. Sa panig naman ng DA, nangako itong tututukan ang post-harvest facilities. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At dito na nagtatapos ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito si Steph Vicente. Muli, magandang araw. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Steph. Yan ang ating Balitang Negosyo. Samantala, para sa ating Balitang Pampalakasan, narito naman si Leo Magpayo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang Sports Balita. Sinabi ni Strong Group Athletics o SGA Head Coach Charles Chiu na ang lineup ngayong taon para sa Dubai International Basketball Championship ay mas magaling na koponan kahit maiksing oras lamang ang kanilang preparasyon. Ang koponan ng SGA nitong nakalipas na taon na nagtapos bilang runner-up sa Al Riyadi sa Dubai ay kinabibilangan nina Dwight Howard, Andre Robertson, Mackenzie Moore, Justine Baltazar, Jordan Heading,
Kevin Kiambao, Francis Escandor at JD Kagulangan. Sa kabilang banda, nagbabalik ngayong taon sina Andre Blatch at De La Salle College of St. Benilde standouts na sina Alan Liwag, Tony Inot at Justine Sanchez. Subalit sasamahan sila nina DeMarcus Cousins, Malachi Richardson, Terry Larrier, Mikey Williams, Jason Brickman, Dave Ildefonso, Renz Abando at Chris Kuhn. Samantala, ang 34 anyos na si Cousins ay isa ng mentor para sa mga nakababatang players. Halimbawa na lamang ay si naturalized Filipino Ange Kwame na tinuturuan ng dating NBA star habang naghahanda ang SGA para sa Dubai International Basketball Championship. Sinabi ni Cousins na malaki ang potensyal ng 27 anyos na big man. Naglaro si Kwame nitong nakalipas na Jones Cup kahit may iniinda itong injury at na-impress si Cousins sa naturalized Filipino sa laki ng kanyang improvement simula noon. Dahil sa kanyang malawak na karanasan, alam ni Cousins na ngayon ay panahon na para ipasa ang kanyang nalalaman. Sa panig naman ni Kwame, kinukuha niya ang lahat ng mga aral mula kay Cousins. Si Cousins at ang lahat ng miyembro ng Strong Group ay lilipad patungong Dubai itong Huwebes kung saan sa Biyernes ay magsisimula ang kompetisyon. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Umaasa si Jason Brickman na makakapaglaro na ito sa PBA sa wakas. Ibinahagi ng 6-foot veteran guard na nakatakda na siyang mag-apply sa Season 50 rookie draft ng liga kasunod ng pagtatapos ng Season 49, 4 na taon nung una niyang binalak na pumasok ng liga. Orihinal na sasali sa draft noong 2021 ang 33 anyos na dating Alab Pilipinas guard, subalit napagdesisyonan nitong tumungo ng Taiwan at maglaro para sa Kaohsiung Aquas sa T1 League. Naglaro siya ng 4 na season doon at nanalo ng isang kampyonato, nakatanggap ng Most Valuable Import Award at 2 beses na naging miyembro ng All T1 team. Subalit ngayon tapos na ang kanyang kontrata sa Kaohsiung at tinitignan ni Brickman na ipakita ang kanyang kakayahan sa harap ng Filipino fans. Pero bago pumasok si Brickman sa PBA, maglalaro muna ito para kay Charles Chu at sa Strong Group Athletics sa Dubai. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inanunsyo ng Signal HD Spikers nitong Lunes ang pagdating ni dating NCAA star Cha Cunyada kung saan naghahanap ang koponan na punan ang mga umalis sa kanilang hanay sa mga nakalipas na buwan. Ang 5'5" outside spiker ay produkto ng Colegio de San Juan de Letran kung saan naglaro ito sa kapwa indoor at beach volleyball tournaments. Noong 2023, katambalan ni Cunyada si Lara May Silva para pangunahan ang Lady Knights na makopo ang korona sa Season 98 Beach Volleyball Tournament kontra University of Perpetual Help System Delta habang kinuha din ang Most Valuable Player Award sa proseso. Dadalhin niya ngayon ang kanyang karanasan sa Signal na kamakailan lamang ay nawala sina veteran outside spiker Ces Molina at middle blocker Riri Meneses. Bukod sa dalawang nawala, umalis na din sa kampo ng HD Spikers sina Rachel Ann Dakis at Jovelyn Gonzaga. Bibigyan ng suporta ni Cunyada ang mga nalalabing players ng koponan katulad nina Vanny Gandler, Jel Cayuna, Buding Doremdes, Judith Abil at Jackie Acuña kung saan layunin nilang pagandahin pa ang kanilang record na kasalukuyang nasa 4-1. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakauling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw.
updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Leo. Yan ang ating balitang pampalakasan. Samantala, para sa mga nag-aabang ng mga chismis mula sa mundo ng showbiz, para sa ating showbiz balita, narito muli si Stephanie Vicente. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw! Nagbabalik ang paboritong segmento ng mga chismoso at chismosa, ang segmentong Balitang Artista. Narito muli ang inyong chika Dora Steph Vicente upang hatid ang mga pinakamainit na showbiz balita para sa araw na ito. Hindi ko na patatagalin pa ang ating introduction at simulan na natin ang ratsyada ng mga chika. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Pinangalanan ng club disc jockey na si Jelly Au si Carla Estrada sa kanyang Instagram story nitong Sabado. Kung ating matatandaan, si Jelly ang fiancé ng ex-boyfriend ni Carla na si Jam Ignacio. At yun na nga, maraming netizens ang nagulantang sa IG story ni Jelly dahil direct na niyang binanggit ang pangalan ng ex-girlfriend ni Jam na si Carla. Hindi malinaw kung ano ang pinanggagalingan ni Jelly, ngunit sinabi nitong wag idamay ni Queen Mother ang kanyang trabaho. Tila may pangaasar din ang pagtawag ni Jelly kay Carla na mommy. Sa isang club nagtatrabaho si Jelly bilang DJ. Post ni Jelly, quote-unquote, Carla Estrada, nanahimik ako. Wag mo damay work ko, nanahimik ako mommy. Engaged na si Jam kay Jelly noong pang November 11, 2024. Sa Instagram noong buwan na iyon, nagbahagi si Jam ng mga larawan sa birthday celebration ng nooy girlfriend pa lamang niya na si Jelly. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, ang buong akala ng aktor na si Albi Casino pera-pera lang kaya tinanggap ni Pepe Herrera ang role bilang Satanas sa pelikulang 10 Utos kay Josh. Kung ating matatandaan, kilala si Pepe bilang si Lods sa pelikulang Rewind dina Ding Dong Dantes at Marian Rivera. Kaya nag-react ang ama ni Pepe nang malamang pumayag siyang gumanap bilang Satanas. Sabi ni Albi, hindi niya naitanong kay Pepe kung bakit siya pumayag na gumanap bilang Satanas. Para sa kanya, trabaho lang ito. Pero maling-mali si Albi. Paliwanag dyan ni Pepe, quote-unquote, kasi po kaibigan ko po yung direktor, siya po yung nag-alok sa akin. Kaibigan ko po si Marius, high school pa lamang po kami, kababata ko po, gumagawa na kami ng mga videos. Si Marius Talampas ang nag-direct ng pelikulang Pangarap Kong Hold Up kung saan kasama rin si Pepe sa main cast. Quote-unquote, pinagkakatiwalaan ko po ng buo yung kaibigan kong si Marius. Si Marius po, ninong po siya ng anak kong babae na si Payapa. Ganon po siya pinagkakatiwalaan na kaya ko pong iwan sa kanya yung anak ko, ganon pong level. So nagtiwala po ako sa brilliance niya as an artist at hindi po siya magpapalabas ng isang pelikula na ikasisira ng tao. Yan nga ang explanation ni Pepe. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa pagtatapos ng ating segmento, emosyonal ang mensahe ni Lee O'Brien para sa birthday ng anak nila ni Pokwang na si Malia. Ito ay sa pamamagitan ng 1 minutong video message na ibinandera mismo ni Lee sa kanyang Instagram account. Bungad niya sa post, quote-unquote, "Well, sweet Malia, guess what I heard? It's your birthday. Happy birthday, my love." Kasunod niyan ay isa-isa na niyang inilahad ang birthday wishes para sa kaarawan ni Malia. Sabi nga ng ama ng anak ng komedyana, quote-unquote, "Wishing you the very best in the coming year. Hope it's lots of fun.
hoping you're making a lot of friends, hoping you're having a great time, and I hope you celebrate your day well. Nana, Grandpa, Tita, the whole family, we all love you and wish you the very best. We love you and I hope you're enjoying your day very much and we wish you the best in the coming year. Inalala rin ni Lee yung panahong isinilang si Malia. Quote and unquote, I just want you to know, sweetheart, 7 years ago today was the greatest moment of my life. You came into this world and I got to hold you for the first 2 hours of your life. You're in my arms and it was the best. Aniya pa, quote and unquote, I love you, I miss you more than anything, and even if we're not together, I'll always be in your heart and you'll always be in mine. I'm thinking of you every day. I miss you, my love. Happy birthday. I love you so much. Yan ang muli niyang pagbati bago matapos ang video greeting. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Naku, konti lang ang oras natin para sa ating segmentong Balitang Artista. Maraming salamat mga kachismis para sa inyong pagkinig sa ating segmento. Ako muli, ang inyong chika Dora Steph Vicente para sa Radyo Pilipinas World Service. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Steph. Yan ang ating showbiz balita. Narinig po ninyo ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Magpapasalamat muna tayo sa mga nakasama natin sa ating programa ngayong araw na ito. Sa ating technical side, kina Milo Junella, Susan Aizon at Anthony Pimentel. Maraming salamat din sa ating executive producer ngayong araw na ito kay Stephanie Vicente. Kasama din natin dito si Erwin Peñano, sa mga kasama natin sa ating mga segmento para sa ating Balitang Pampalakasan kay Leo Magpayo, at sa mga kasama natin na nag-ulat mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news at sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon na ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ako pong muli si Ven Blones. Maraming salamat po at mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ven Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.